Labis ang pamumula ng mukha ni Ivana na maghiwalay ang mga labi nila ni Diego. Di na siya makatingin ng diretso dito. Gusto niya sana tumakbo sa kahihiyan pero ang dalawang paa niya para nagyayelo at hindi niya ito maigalaw. Napaiwas na lang siya ng tingin mula sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hinalikan ba naman siya ng dihamak na kababalik lang na amo niya? Ivana, look at me, sabi ng lalaki. Pero hindi niya ito sinunod. Inawakan ni Diego ang mukha niya at pinaharap ito sa kanya. Nakatingin lang ng diretso ang lalaki sa kanya at di niya alam anong gagawin doon. Ivana, sambit muli nito sa mahinang tono. Marahil na-realize din siguro nito na hindi niya dapat ginawa yung nangyari kanina. Diego, hindi mo dapat ginawa yun? Naging sabi niya. Wala silang relasyon sa maid lang siya ng mansyon nila. Kahit sang anggulo tingnan, mali ang ginawa nila para sa kanya. Why? Naguguluhang tanong nito. Didn't you like it? Hindi ganon, Diego. Sadyang mali lang yung ginawa mo. Amo kita at maid mo ako sa mansyon ninyo. That is shit, Ivana. Mura nito kaya napatigil siya sa pagsasalita. Natigas ang pagkasabi ng lalaki at para bang pinapahiwatig nitong tumigil ka sa pagsasalita. Pero Diego, I am going to kiss you again if you dare to open your mouth. Saad ng lalaki kaya pamilis niyang tiniklop ang bibig niya. Ramdam niya di nagbibiro ang lalaki dahil seryosong mukha nito habang sinasabi iyon. Ivana, gusto kong sabihin sa'yo na hindi na akong batang Diego noon na umalis matapos mong nireject ang pag-aamin ng nararamdaman niya. I know what I am doing. I'm the grown-up Diego now. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga salitang binibitawan nito. Para siyang batang estudyante na nakikinig sa teacher niya. And whatever the consequences that I will be encountering, trust me baby, I will face it. Kahit nakikinig siya na mariin sa sinasabi ng lalaki, hindi niya iyon naiintindihan. Di naman siya mahina sa English, sadyang parang blanco lang talagang utak niya sa mga salitang binibitawan nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong niya rito. Seriously, Ivana, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko? Tumango naman siya sa naging sabi nito. Yun naman din kasi ang totoo. Hindi niya alam ang gustong ipahiwatig dito sa kanya. Ikaw pa ba yung senyorito namin, Diego? Nalilito na talaga ako sa mga inaasal mo ngayon. Kung di niya lang kamukha ang amo nila, iisipin niya talaga, ibang tao na ito. Hindi ito ang asal ng amo. Ng amo nilang lalaki, tigit sa lahat, alam niyang di basta-bastang nanghahalik ang amo nila. Ito ang ginawa mo sa senyorito ninyo, Ivana. You have made him nearly lose his sanity. Sabi nito. Hindi nga niya ito inano eh. Wala nga siyang ginagawa rito. Paano to nawala sa katinoanan dahil sa kanya? Aalis na ako, sabi niya at saka bumalikwas mula sa hawak nito. Aaminin niya, kinakabahan siya sa naging bagong asal ng lalaki. Para bang nag-iba ito? Nagbago na to nung umalis to ng 2 semana. Dali-dali siyang lumapit sa pinto, pero nakalak pala iyon kaya hindi siya makalabas doon. Sinubukan niyang pihitin mula sa seradura ng pinto, pero hindi yun mabuksan. Tss! Being shit again? Dinig niyang sambit ni Diego. Di talaga siya makapaniwala na ang lalaking palaging nagsasabi ng stupid sa kanya ay nahalikan niya kanina. Ramdam niyang may papalapit na naman na hakbang sa gawin niya. I have the key. Mamaya ka na umalis dito sa kwarto mo, sabi nito. Hindi maaari, hindi niya kaya ang presensya nitong malapit sa kanya. Naiilang talaga siya sa lalaki lalo na sa nangyaring halikan kanina. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa nangyayaring halikan kanina. Hindi pwede. Marami pa akong trabaho. Pagrarason niya rito at kailangan niya talagang makaalis dito kaya't sana hayaan na siya ng lalaki. Total wala naman siyang ibang gagawin dito kung hindi ang magdusa lang sa kahihiyang nararamdaman kanina. Isa pa rin ako sa mga amo mo, Ivana. You need to obey me, sabi nito. Napatigil siya. Narealize niya wala din pala siyang karapatan na basta-bastang susuwayin to sapagkat ito nga ang amo niya. Sige na po talaga, senyor. Ay, Diego pala, hayaan niyo po muna ako umalis sa kwarto niyo kahit ngayon lang. May halong pagmamakaawa sa boses niya rito. So now you're calling me senyorito again. Tila pa may halong pagkainis sa boses nito. Hindi Diego. Nasanay lang kasi talaga ako noon na yun ang tawag ko sa'yo. Did I make you scared to me, Ivana? Sumeryoso ang mukha nito. Nabilis siyang umiling sa naging sabi nito. Pero ang totoo talaga ay hanggang ngayon takot pa rin siya sa lalaki. Lalo na siguro kapag nagalit ito. Kailangan pa bang itanong yon?
Kahit naman siguro umiling siya, obvious pa rin naman siguro. Takot talaga siya rito. Are you really sure about that? You seem really scared to me. Balik tanong muli nito sa kanya. Oo, sige na, aaminin ko na. Hindi talaga ako komportable sa presensya mo. Takot pa rin ako sa'yo, lalo na siguro pag galit ka, kaya paalisin mo na ako dito, please. Sabi niya naman dito. Umamin na siya at sana na may makinig na ito sa kanya. Baby, there's nothing to be scared of. I don't bite, unless if you want me to. Gulat siya sa naging sagot nito. Tawagin mo naman siyang baby? Kanina lang, babe. Ano ba nagtalaga tatawag nito sa kanya? Di niya na talaga maintindihan ang lalaki. Umalis lang to ng 2 semana, nagkakaganuto na to. Napatingin siya sa lalaki. Seryoso pa rin ang mukha nito kaya agad siyang napaiwas ng tingin nang mapansin iyon. Napansin niya na sa may bulsa lang pala niya ang susi nito, kaya mabilis niyang kinuha yon gamit ng kamay niya, pero hindi niya rin inaasahan na yun rin ang paggalaw ng lalaki, dahilan para ibang mahawakan niya. Natigilan naman siya sa nahawakan niya. Maumbok yon at may katigasan. Hindi susi yun. Ivana, you're touching my crotch. Sabi ng lalaki habang nakangisi, kaya dali-dali namang niyang kinuha ang kamay na naroon. Pinulahan naman siya ng mukha ulit. Para na yung kamatis kung maikukumpara. Doble na talaga ang kahihiyang nararamdaman niya una nang halikan siya nito. Pangalawa naman yung nahawakan niyang di dapat sana niyang mahahawakan. Pinagdarasal na niya talaga na lamunin na siya ng lupa. Sa mangalawang pagkakataon naman kinuha niyang muli sa bulsa nito ang susi. Mabuti naman at nakuha niya yun ng walang ibang nahahawakan. Dali-dali naman niyang binuksan ang pinto at nang makalabas naman siya, itinapon niya ang susi sa loob. Bahala na talaga si Diegong pumulot nun. Bumaba siya papunta sa unang palapag doon sa mansyon. Hindi na niya talaga alam paano haharapin ng lalaking muli. Kung na-miss niya ito nung mga nakarang araw, ngayon naman gusto niya na itong umalis ulit. Pinamulahan na naman siya na matandaan yung mga pangyayaring iyon, yung halikan nila at yung aksidenteng nahawakan niya ang ano nito. Ivana, bakit parang ampula ng mukha mo? May lagnat ka ba? Si Cora pala napapalapit sa gawin niya. Hindi niya na to napansin kanina. Wala akong lagnat, Cora. Na makalapit naman to, hinawakan pa rin to ang noo niya para masiguradong wala talaga siyang lagnat. Mainit ka, Ivana. May lagnat ka nga. Wala nga akong lagnat, Cora. Normal lang to. Wala naman kasi talaga siyang lagnat. Dala lang siguro yon sa kahihiyang nararamdaman niya kanina. Magsabi ka ng totoo dyan, Ivana, ha? Nag-alala talaga ako, mukha ka kasing di okay. Baka sang over mo yan, hindi pa ba nawawala? Tanong naman ito. Unti-unti na ring nawala ang hangover niya na nakuha niya sa pag-inom ng alak. Konting kirit na lang sa ulo ang nararamdaman niya ngayon. Okay lang ako, Cora. Huwag ka na mag-alala. Unti-unti na ring nawawala ang hangover ko. Sige, Ivana. Magsabi ka, ha? Kung sakaling di magandang pakiramdam mo. Ang swerte niya talaga sa kaibigan niya. Maalalahanin na nga, maalaga pa. Ibalik mo na nga yung masiglahin mong mukha. Nagbalik na naman, di ba ang senyoritong crush mo? Tukso nito sa kanya, pinulahan na naman siya na marinig ang salitang senyorito. Naalala na naman niya yung mga pangyayaring iyon. Gabi na ngayon, kaya wala na silang tatrabahuhin pa. Laki niya ring pasalamat nang di mag-cross muli ang landas nila ni Diego. Di dahil sa hindi to nakasalubong niya o hindi to lumabas sa kwarto niya, pero dahil yon sa pag-iiwas niya sa lalaki. Iniiwasan niya talaga ang lalaki hanggang sa gumabi na lang. Nandito silang lahat ng mga katulong dito sa kusina dahil may anunsyo raw si Manang Leila. Importante raw to kaya kailangan naroon silang lahat. Nakaupo siya ngayon sa isang malit na silya, katabi niya naman si Cora at ang nanay niya. Nasa kabilang gawi din sila Fiona at isa pang kasamahan nito na nagbubulungan at sinamaan siya ng tingin. Pero hindi niya yon binigyan ng pansin. Makinig kayong lahat. Si Manang Leila yon na nasa gitna at sila na may nakikinig dito. Tumawag sa akin ang Don at Donya ngayon pa lang. Darating daw ngayon ang isa sa pamangkin nila dito sa mansyon para magbakasyon. Hala, wag naman yung pinsan ni Diego sa party sana. Baka mabuking ang pag-pretend girlfriend niya, mahirap na. Pero baka naman siguro ibang pamangkin ng Don at Donya. Sana talaga. Yung isa pang pamangkin ng Don at Donya nasa biyahe na raw. Paparating na rin kaya hihintayin na lang din natin bago matulog. Narinig niya ang pagrereklamo sa ibang mga kasamahan niya, pero wala naman tong magagawa dahil yun ang utos ng mayordoma. Isang oras na nakalipas bago may dumating na sasakyan sa labas ng mansyon. Nakaposisyon at nakalinya rin sila malapit sa pintuan.
Ito talaga ang ginagawa nila tuwing may bisita o meron ang amo nila sa mansyon. Nag-isip-isip din niya na hindi ba lalabas si Diego para salubungin ng pamangkin ng Don at Donya. Mabuti na rin siguro yon para hindi sila magkikita. Nahihiya pa rin talaga siya rito hanggang ngayon. Makaraan ng ilang minuto, may naramdaman siya na papalapit na habang papasok sa mansyon. Na makapasok to, hindi niya nakita ang mukha nito dahil nakayuko siya. Magandang gabi po, sir. Sabay-sabay nilang bati. Yun ang sabi ni Manang sa kanila na sir lang daw muna ang itawag nila sa bisita dahil hindi pa nila alam ang pangalan nito. Salamat sa inyo, maganda ring gabi sa inyo. Magalang ding bati pabalik ng pamilyar na boses. Narinig na niya ang boses na yon sa party no nag-pretend girlfriend siya ni Diego. Kinagagalak po namin ang pagbisita ninyo dito sa mansyon, sir, sabi ni Manang Leila sa bisitang lalaki. Dahil sa kuryosidad ni Ivana, inangat niya ang kanyang mukha para malaman kung sino iyon. Laking gulat niya na makilala ito. Ang pinsan to ni Diego sa party. Yung Jordan? Pinagsisihan niya ang pag-angat niya ng mukha dahil nakita siya ng lalaki. Labis ang pagtataka base sa ekspresyon nito. Patay na talaga. End of the world. Nabuking na ang pag-pretend girlfriend niya kay Diego. Ivana, why are you with them? Naguguluhang tanong nito. Dapat tingin kay Jordan ang mga kasamahang katulong hanggang mapunta sa kanya ang tingin ng mga to. Nagtataka siguro kung bakit kilala siya ng kararating na lalaki. Patay na talaga. Hindi niya alam ang isasagot kay Jordan. Wala siyang mahanap na rason. Blankong utak niya. Booking na talaga sila. Baka pagagalitan siya ni Diego dahil hindi siya nag-iingat. Ivana? Sabi muli yun ni Jordan. Kilala ka niya, Ivana? Sabi yun ni Cora na nasa tabi niya lamang. Wala talaga siyang maiisagot. Paano na to? Tulungan niyo naman po ako, Lord. Jordan, why are you here? Mula yung boses sa likod nila. Si Diego pala ito. Tinignan siya ni Diego pero iniwasan niya lang ito ng tingin. Paano na to? Kailangan ko ng tulong? If I just knew that you are, sana hindi nilang ako tumuloy sa alok nila. Si Jordan yon. Totoo talaga siguro ang hinala niya. Mag-aaway nga siguro silang dalawa ni Diego. Halata niya talagang mariin nilang titigan sa isa't isa. Halata din sa mga kasamahan niyang kasambahay na parang naguguluhan sa nangyayari. Nagtataka siguro mga to sa naging asal ng dalawa sa harapan nila. You can go back to hell, Jordan, anytime? Sabi ni Diego na may kasamang mura pa. Yung karinang alala niya sa halikan nila, napalitan na naman ng kaba sa pangyayari ngayon. Ano ba naman kasing dalawang to? Magkatugo naman sila. Ano ba kasing meron sa kanila? Tss! Sabi nito at saka naglakad papasok sa loob ng mansyon. Ito lang sigurong nakita niyang hindi tiklop kay Diego. Mayaman din siguro to kaya yan ni Diego kaya hindi natatakot sa lalaki dahil may laban siya. Umupo ito sa isa sa mga sila doon sa mansyon. Si Diego naman umalas na rin sa tinatayuan nito kanina. Pwede na tayong magpahinga. Magandang gabi pala sa inyong lahat. Sabi ni Manang Leila sa kanila. Kaya kaagad naman silang napatango sa sinabi nito. Ang ibang kasamahan naman niya ay nagsialisan na rin. Kaya't napahakbang na rin sila paalis doon. Ivana, bakit kilala ka ng bisita kanina sa mansyon? Tanong ni Cora. Ha? Hindi niya alam anong isasagot dito. Anong ha? Ivana? Alam niya ang pangalan mo, magkakilala ba kayo? Hindi ko siya kilala. Di ko nga alam paano niya nalaman ang pangalan ko eh. Tanggi niya naman dito. Ganun ba, Ivana? Nagtataka nga rin ako na alam niya ang pangalan mo. Lumapit to sa kanya at bumulong sa tenga niya. Gwapo rin siya. Kasing gwapo rin ni senyorito. Pero mas gwapo pa rin talagang senyorito, no? Mahina lang yon pero klarong-klaro niya yung narinig ang mga salitang binibitawan nito. Kinurot niya naman to sa tagiliran niya dahilan para mapaigtid to sa kanya. Oy, ikaw ha? Lahat na lang talaga ng lalaki sa paligid mo. Gwapo para sa'yo. Mahina niyang sabi din dito. Oy, grabe siya. Humahanga lang ako. Hanga-hanga pa. Sabi mo na lang gusto mo yung tao. Tukso niya naman dito. Ikaw ha, ipagsisiwalat ko talaga sa lahat ng crush mo ang senyor. Naputo lang sasabihin sana nito na may magsalita sa likod niya kaya napatingin na lang si Cora sa likod. Ivana, can I talk to you? Lumapit pala si Jordan sa gawin nila. Nilapitan pa talaga siya. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya bang oo o hindi. Wala talaga siyang alam anong irarason sa lalaki mula sa pagpapanggap niya. Ivana, gusto ko raw kausapin ni Sir, sabi ni Cora at saka hinawakan ng kamay niya at pinalapit siya sa gawin ni Jordan.
Hindi pwede, sagot naman niya rito. Pero dito nakinig sa kanya. Hinila siya nito paalis sa gawin nila ni Cora. Para din tong si Diego hindi nakikinig sa sabi ng iba. Mga Domingo ba naman? Dinala siya nito malayo kay Cora at sa walang tao dito sa lugar ng mansyon. Doon malapit sa kusina ng mansyon. Ivana, can you explain it to me? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Pero hindi niya alam anong ipapaliwanag sa kanya. Si Diego sana ang tinanong nito, baka may sagot. Ang alin? Tila hindi niya alam ang ibig sabihin nito. You're working as a maid at Diego's mansion and you are his girlfriend, is that it? Sasabihin niya ba sa lalaki na wala naman talaga silang relasyon ni Diego? Na humingi lang ng pabor ito na magpanggap bilang magkasintahan silang dalawa sa harap ng mga tita at tito niya. Pero sa huli, pinili na lang niya na hindi sabihin ang tanong ni Jordan. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Anong hindi alam, Ivana? Pinakilala ka bilang girlfriend ni Diego sa birthday ng Tita Moira. I just wanna know what's really the matter between the two of you. I'm getting confused to be honest. Kung naguguluhan to, mas naguguluhan siya kung anong isasabi at irarason dito. Sir, bumuntong hininga siya. Si Diego po ang tanongin niyo. Hindi ko po talaga pwedeng sabihin sa inyo eh. Sabi niya rito. Hindi kami close ni Diego, kaya ikaw na lang sumagot sa tanong ko. Girlfriend ka ba talaga ni Diego? Tanong nito sa kanya. Umiling naman siya sa lalaki. Bahala na, yun din naman ang totoo. So how come you two pretended to be couples in front of my aunties and uncles? Tanong mo rin ito. Dapat po talaga si Diego ang tanongin ninyo eh. Hindi po kita masagot sa tanong na yan. Buo na ang desisyon niya kung tatanungin mo rin siya nito. Kung bakit sila nagpapanggap, yun lang ang sasabihin dito. Okay, Ivana? Ngumisi ito ng konti, kaya kitang makintab at pantay nitong mga ngipin. I am just glad that you are not tied yet with someone. Pwede po bang umalis, sir? May gagawin pa po kasi ako eh. Pagrarason niya at para na rin makataka siya rito. Sure. Anyway, thanks. Hindi niya alam anong pinagpapasalamat nito, pero hindi na niya yun pinansin at dalidaling umalis na doon. Napabuntong hininga siya na nandun siya, malapit sa hagdan ng mansyon. Hala, bakit niya pinalaman kay Jordan na hindi naman talaga sila magkasintahan ni Diego? Paano na lang kapag sabihin ito sa mga tita niya? Lagot na. Pero alangan din naman sabihin niya na totoong girlfriend siya ni Diego. Parang iba din naman yun pakinggan. Nagulat na lang siya na may humawak sa kamay niya at dinala siya sa itaas. Malakas yun at nang lingunin niya ito, si Diego pala. Diego, oy ano ba, bitawan mo nga ako? Sabi niya rito, pero hawak pa rin siya nito. Tsaka pinasok sa isa sa kwarto doon sa itaas. Hindi yun ang kwarto ng lalaki, siguro isa sa mga guest room dito. Na makapasok sila, binitawan din siya ng lalaki sa wakas. Ivana, what did you say to Jordan? Nakita niya pala silang nag-uusap kanina. Sana lang talaga na wala itong narinig sa usapan nila. Wala, Diego. Wala akong kahit anong sinabi sa kanya. Okay, good. Listen to me, Ivana. Do your best to avoid him. Napatingin naman siya dito. Yun din naman ang ginagawa niya. Sige, Diego, alam ko naman yon. Para di mabuking ang pagpapanggap ko bilang girlfriend mo doon sa birthday party ng isa sa mga tita mo. No. That's not it, Ivana. Ano pa bang ibig sabihin nito? Just avoid that guy. You don't know him. You might fall for his charms to woman. Sabi nito na ikinagulo ng utak niya. Ano bang ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig mong sabihin, Diego? Basta iwasan mo siya. Are we clear? Sabi nito kaya tumango naman siya rito. Napatitig siya sa kakaalis lang ngayon si Ivana. Mabuti na rin nga siguro na umalis ito dahil baka hindi siya muling makapagpigil. Those tempting lips of her, na para bang ang sarap talagang halikan ng paulit-ulit. That kiss recently gives him so much satisfaction. He can't get enough of just one kiss. He wants more. Ilang segundo rin ang nakalipas, umalis siya sa guest room na pinasukan lang ni Ivana kanina. Nagdesisyon siyang pumunta dun sa kwarto niya dahil malalim ng gabi pero while on his way to his room, he accidentally bumped into Jordan. Bakit ba nandito sa mansyon? He really hate this guy. Hi, my cousin. How are you? Sabi nito sa kanya na magkasalubong sila. Shut up, Jordan. We're not close. Sagot naman niya rito. Alam ko na palang sekreto mo at ni Ivana. You two are really not together, right? Nakaramdam siya ng inis sa sinabi nito. They are not together for now but will be soon. Are you 100% sure of that, Jordan?
Kakarating mo lang, hindi mo pa alam ang lahat. Sagot naman niya rito.